Matindi ang banat ni Kevin Garnett kay Lakers coach JJ Redick matapos nitong payagan si LeBron James na maglaro ng halos buong 46 minutos sa laban kontra Minnesota Timberwolves noong playoffs. Ayon kay Garnett, malaking pagkakamali raw iyon na posibleng dahilan ng pagkasira ng katawan ni LeBron. Sa kanyang podcast na KG Certified, diretsahan at walang pasintabi ang sinabi ni Kevin Garnett laban kay JJ Redick. Ayon sa kanya, JJ Redick left him in the game the whole game. You're bogus for doing that. The man didn't get a rest. The man played 46. You're bogus. He should have been fired for that. Malinaw ang punto ni Garnett, hindi mo dapat pinaglalaro ng halos buong laban ang isang 40-year-old superstar na gaya ni LeBron James, lalo na kung wala ng pahinga sa loob ng court. Noong playoffs laban sa Timberwolves, hirap na hirap ang Lakers sa execution at napilitan si Redick na umasa kay LeBron sa halos bawat possession. Pero ayon kay Garnett, iyon mismo ang nagpapalala ng sitwasyon. Sa edad ni LeBron at sa dami ng taon ng mileage sa katawan, delikado na raw ipilit ang ganitong minute load. Ang resulta, sunod-sunod ang minor injuries ni LeBron sa huling bahagi ng season. Samantala, nagsalita rin si JJ Redick tungkol sa issue. Sa media day ng Lakers, inamin nila na may pagkukulang ang kanilang coaching staff pagdating sa paghahanda. My biggest regret from the Minnesota series was our preparation leading into the series. There was a lot of discussion with our coaching staff and ultimately, I had to make the decision about what that week looks like in practice. We weren't physically ready to play, ayon kay Redick. Aminado siya na hindi naging handa ang team, physical man o mental at kailangan niyang pagbutihin bilang head coach. Pero ayon sa ilang NBA analysts, mukhang hindi lang paghahanda ang problema ni Redick. Ang sistema raw na pinapatakbo niya sa Lakers ay sobrang dependent kay LeBron at ngayon kay Luka Doncic naman. Sa mga unang preseason games, makikitang si Luka ang nagdadala ng halos lahat ng offensive load. Halos walang pahinga rin tulad ni LeBron noon. Kung magpapatuloy daw ito, posibleng si Luka naman ang sumunod na ma-injury. Dagdag pa ng mga analysts, tila hindi pa rin nag-a-adjust si Redick sa realidad ng NBA coaching. Hindi lang puro analytics at shooting drills ang kailangan. Kailangan niyang matutunang mag-manage ng minutes, gumamit ng depth ng roster at magtiwala sa bench players. May mga nagsasabi na dapat magdesisyon na ang Lakers front office habang maaga pa. Kung hindi nila babaguhin ang sistema o pati ang coach, baka mapunta sa parehong landas na dinanas nila noong nakaraang season. Pagod, injured at laglag sa playoffs. Kung tutuusin, may punto si Kevin Garnett. Hindi mo pwedong ituring si LeBron na parang rookie na kayang maglaro ng 46 minutos bawat gabi. At ngayon na si Luka Doncic ang bagong cornerstone ng Lakers, kailangan ni JJ Redick na baguhin ang kanyang approach. Hindi sapat ang pagiging modern coach kung wala kang game management. Ang tanong ngayon, makikinig ba si Redick sa mga kritisismo o hihintayin pa ng Lakers na maulit ang parehong pagkakamali? I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!